Sa kwentong ito, isang engineering student ang naghanap ng multo sa isang haunted dormitoryo na dating ospital noong panahon ng digmaan. Ngunit ang kanyang pagnanasa na makakita ng paranormal ay nauwi sa mga nakakakilabot na karanasan na hindi niya inaasahan. Sa unang gabi pa lang narinig niya ang tunog ng gurney na gumugulong sa hallway at tila palapit ito ng palapit sa kanyang kwarto. Ngunit ang tunay na takot ay hindi lang mula sa mga multo, kundi mula rin sa mga misteryosong tao sa dormitoryo na tila may itinatagong lihim. Nung college ako, engineering student ako sa isang university na may sariling dormitoryo para sa mga estudyante. Malaki yung dormitoryo, 3 palapag na may basement pa. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa ako nakakapasok doon. May mga nagsasabi na haunted daw yung dormitoryo. Maraming multo ang nagpaparamdam doon. Sa totoo lang, kaya ako nag-apply na makapag-dorm doon ay dahil gusto kong makakita ng multo. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa mga nakakatakot na kwento. Para bang ang saya-saya ko nung malaman ko na haunted yung dormitoryo. Agad-agad akong nag-apply na makapag-dorm doon, parang bata na nakakita ng candy. Hindi naman ako nabigo dahil natanggap ako. Nung unang araw ko doon ay nalaman ko na dating ospital pala yung dormitoryo. Noong panahon ng digmaan, ginamit daw na ospital yung buong building. Kaya daw maraming nagpaparamdam kasi yung mga kaluluwa ng mga sundalo at pasyente hindi pa rin matahimik. Nung unang araw ko doon ay nakilala ko yung tagapaglinis ng dormitoryo. Tawagin na lang natin siyang Manong Bert. Si Manong Bert ay may edad na rin, pero malakas pa rin siya. Siya yung naglinis ng kwarto ko nung araw na yon. Habang nag-aayos ako ng gamit, ay kinakausap niya ako. Nung malaman niya na first time ko raw mag-dorm doon, ay nagbigay siya ng babala. Sabi niya, wag daw akong matatakot sa mga multo na nagpaparamdam doon sa dormitoryo. Dahil harmless naman daw ang mga yon. Ang mga dapat daw katakutan ay yung mga buhay na tao na kasama ko sa dorm. Sabi pa niya wag ko raw sasabihin sa iba na sinabi niya yun sa akin dahil baka raw magalit yung mga tinutukoy niyang tao. Sabi pa niya may mga permanenteng residente raw doon sa dormitoryo. Nagtaka ako sa sinabi niya pero hindi ko na lang siya tinanong dahil baka ma-offend siya. Nung unang gabi ko doon ay may narinig akong gumugulong sa hallway. Parang tunog ng gurney, nagtaka ako dahil 2:00 na ng gabi. Sino naman ang magpapagulong ng gurney sa hallway ng dormitoryo? Lumabas ako para tingnan kung sino yon, pero walang tao. Tumigil na rin yung tunog. Kinabukasan, tinanong ko yung roommate ko kung narinig din ba niya yung tunog ng gurney. Sabi niya, wag ko raw pansinin yun dahil harmless lang naman daw yung multo na nagpaparamdam. Ayon sa kanya, isa sa mga nurse daw na nagtrabaho sa ospital ang nagpaparamdam tuwing gabi. Nagpapagulong daw ito ng gurney dahil naghahanap pa rin ng pasyente na dadalhin sa operating room. Gabi-gabi kong naririnig yung gurney at palapit ng palapit yung tunog sa kwarto namin. Yung tipong parang hinihintay mo na lang na biglang bumukas yung pinto at may pumasok na kung ano. Hanggang sa isang gabi, narinig ko na nasa tapat na ng pinto namin yung gurney. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Nakiramdam lang ako dahil baka biglang bumukas yung pinto at pumasok yung multo. Pero hindi naman nangyari. Marami akong naranasan sa dormitoryo na yon. Yung libro ko na nagbabasa ng sarili, nasa mesa lang yung libro ko. Tapos bigla na lang hihipan ng hangin yung mga pahina. Tapos titigil yung pahina sa isang lumang picture. Doon ako nagsimulang magduda. May picture ng isang estudyante na kamukhang-kamukha ni Manong Bert. Parang hindi ko natuloy alam kung tao ba talaga siya o multo na rin. Yung roommate ko na pala kaibigan nung una. Tapos biglang nagbago ng ugali. Ayaw na akong kausapin, lagi na lang tahimik. Nung tanungin ko siya kung may problema ba, ay sinabi niya na may naririnig daw siyang boses na kinakausap siya gabi-gabi. Hindi ko na siya kinulit pa dahil baka magalit lang siya sa akin, pero nag-aalala ako para sa kanya. Hanggang sa isang gabi na maulan at malakas ang hangin, ay may narinig akong magandang boses na kumakanta.
Galing sa basement yung boses. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong hinihigop ng boses na yon. Bumaba ako sa basement kahit na hindi ko pa yon napupuntahan. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko yung mga multo. May isang babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Siya yung kumakanta, pero yung mga mata niya parang walang buhay. Tapos bigla silang nagsigawan, parang nagwawala. Sobrang nakakatakot. Tumakbo ako palabas ng dormitoryo. Hindi ko alam kung paano, pero nakahanap ako ng exit sa isang lumang tunnel. Paglabas ko ay tumakbo ako papunta sa apartment ng kaibigan ko. Doon ako tumira ng ilang linggo. Hindi na ako bumalik doon sa dormitoryo. Pinaalam ko na lang sa admin na lilipat na ako ng bagong apartment. Hindi ko na rin nakita yung roommate ko. Sana lang ay maayos siya. Ilang taon na ang nakalipas mula nung mangyari ito, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nagkaroon ako ng interest sa paranormal at nag-aral ako tungkol dito. Nagbigay din ako ng ilang lecture kung saan kinuwento ko yung naranasan ko sa dormitoryo. Marami akong nakakausap na mga estudyante na gustong makaranas ng multo. Lagi kong sinasabi sa kanila na hindi maganda ang makakita ng multo. Lagi pa rin akong binabangungot at napapanaginipan yung mga multo na nakita ko sa basement. Ang gusto ko lang naman ay makakita ng multo, pero hindi ko naman inasahan na maging ganito ang karanasan ko. Ngayon ay mas maingat na ako sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi na ako katulad ng dati na naghahanap ng multo. Parang natuto na akong hindi lahat ng gusto mong makita, dapat mo talagang makita. Sa ngayon, ay mas mabuti na sa akin na hindi makakita ng multo. Sa kwentong ito, natutunan ng ating bida na hindi lahat ng gusto mong makita ay dapat mong hanapin. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang katatakutan. Hanggang sa susunod na kwento at sana'y hindi kayo bisitahin ng mga multo sa inyong pagtulog.